Dear Tita El, ako po si Lani. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng pagmamahala namin ng asawa ko kung paano ito nagsimula ng napakatamis. Pero ngayon ay tila may lumalalim na bitak na hindi ko alam kung paano pupunuan. Nagsimula po ang lahat noong college. Hindi kami magkaklase pero meron po kaming isang subject na parehas naming pinapasukan. Noon, hindi ko po siya napansin. Mas nagugustuhan ko po na yung mga kaibigan niya. Pero sa tuwing lumalabas kaming magkakasama, napapansin kong iba ang dating niya sa akin. Parang may kung anong humahatak sa akin papalapit sa kanya hanggang sa hindi ko na namalayan na siya na pala ang tinitibok ng puso ko. At ganun din po pala siya sa akin, Tita El. Sabi pa niya, alam mo ba dati pagkatapos ng klase natin, diretso uwi na ako. Pero simula nang maramdaman ko to sa'yo, pinipilit kong magstay kahit wala naman akong gagawin basta makita kita. Hindi ko yun tinuturing na bola kasi ramdam ko ang sincerity niya. Sweet po siya, maalaga at higit sa lahat, mahal niya ako. In short, naging kami po, Tita El. Nakapagtapos po kami at nagkaroon ng maayos na trabaho. At kalaunan, nagsama na po kami. Masaya po ang buhay namin noon. Nag-enjoy kami sa isa't isa at nagawa namin ang gusto naming gawin bago kami biyayaan ng isang anak. Pero doon ko rin napansin ang isang bagay tungkol sa kanya. Mahilig siya sa mga mamamahaling bagay, Tita El. Sa totoo lang, hindi ko ito pinapansin noon. Kasi di naman ito naging issue sa relasyon namin. Wala kaming problema sa pera at kahit mahilig siyang bumili ng mamahaling mga gamit, natutustusan naman namin ito. Sa katunayan, okay rin naman ako rin naman ang nakikinabang. Maganda ang mga regalo niya sa akin at nagugustuhan ko rin. Pero ngayon na may anak na kami, tila hindi pa rin po siya nagbabago. Noong una, hinayaan ko lang. Iniisip ko, di naman apektado ang pamilya namin kaya bakit ko ipipilit na baguhin pa siya? Pero habang tumatagal, nagiging mas halata. Parang may mga bagay na mas mahalaga sa kanya. Isang beses, bumili po siya ng mamahaling bisikleta kasama ang kumpletong accessories. Libo-libo ang nagastos niya. Pero ngayon, nakatambak lang po sa storage room namin. Hindi na nagamit ni minsan. Pinapalagpas ko pa rin to, Tita El. Pero dumating ang araw na hindi ko na po kayang manahimik. Nasanggi lang ng anak namin ang mamahalin niyang relo, isang pagkakamaling hindi sinasadya ng bata. Bigla siyang nagtaas ng boses. Pinagalitan ito nang hindi man lang iniisip na bata lang siya, na hindi niya sinasadya. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang makita, ang takot sa mata ng anak ko o ang mapagtantong tila mas nasaktan pa siya para sa relo niya kesa sa damdamin ng bata. Agad ko po siyang kinausap, pinayuhan, sinabihang huwag masyadong bigyan ng halaga ang material na bagay, lalo na kung ang kapalit nito ay ang damdamin ng pamilya namin. Pero Tita El, nangyayari at nangyayari pa rin, paulit-ulit. Mahal ko po siya at alam kong mahal rin naman niya kami, pero hindi ko alam kung paano po ito haharapin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Umagalang, Lani. Lani, basing on the story na kinikwento mo sa akin ngayon, siguro mas maganda kung mag-research ka regarding ADHD. Kasi baka merong ADHD yung asawa mo. Ang taong may ADHD kasi, ang isa sa mga traits po niyan ay yung gusto niya may bago siyang hobby lagi. Tapos pagsawa na wala na. Nakatambak na rin. Yun yung sinabi mo tungkol sa bike.
'di ba? And dun sa parte na mahilig siya sa mga mamahaling mga bagay, siguro maganda if you look into his childhood. Baka kasi may psychological thing or psychological element involved ito. Baka nung bata siya, hindi siya masyadong nabigyan ng mga ganong klaseng bagay, or he was probably deprived during his childhood, kaya ngayon na kumikita na siya ng pera, ibinibili na niya ng mga bagay na gusto niya. Yung tinatawag ba nating healing your inner child, baka kasi may ganon na aspeto. So iintindihin na lang din natin siguro yon. At kung hindi naman siya masakit sa bulsa, kaya naman niyang i-afford yung luho niya, isipin mo na lang ganito, Mars. At least, hindi siya ng bababae. Ikaw lang ang mahal niya. Pero meron siyang mga on the side na passion projects na gustong gawin. At ang consequence nga lang is it involves a lot of expenses at mamahalin yung mga gusto niya. Pero balik tayo dun sa he is probably just healing his inner child. Kailangan maintindihan mo rin yung kanyang nakaraan, hindi ba? Pero dun sa part na medyo nang bubulyaw na siya ng anak nyo, ay yun naman talaga. Yun naman talaga yung bad ron. Pakipasabi nga, puntahan niya ako rito sa but at bubulyawan ko rin siya kahit bulol ako. Oo. Bubulyawan ko rin siya kahit bulol ako. Nang mabungog siya. Mali naman yon. On that aspect, alam mo, siguro makipag-haggle ka sa kanya or makipag-compromise ka sa kanya. Pag parehas malamig ang ulo ninyo at hindi kayo magkakasalubong ng galit, ganito ang sabihin mo sa kanya. Hindi kita pinapakialaman sa mga bagay na gusto mo kasi alam ko that it makes you happy. Pero sana, dahil meron tayong anak, baka pwedeng kahit papano babaan naman natin yung tono or yung volume kapag ka merong nasasangging mamahaling bagay mo, yung anak natin. Kasi bata lang yan. Itatanim yan habang buhay na nagalit ka sa kanya dahil lang may nasagi siya o meron siyang nasira. Siguro dapat ikaw na rin ang mag-adjust. Kung ayaw mo na makanti ang bagay na yan, keep it out of reach of our child. Hindi yung kung saan nakabalandra lang. Hindi ba? I guess, madadaan yan sa magandang pag-uusap. No? So, sana maging helpful kahit papano yung naibigay ko sa yung advice, Lani. And search mo, ADHD. Baka it also has something to do. Search mo ito, healing your inner child and ADHD. Baka sakali, mas maintindihan mo yung husband mo. Okay? Nagre-request po siya ng I Love You ni Celine Dion. And yan daw po kasi yung kanta na pinatutugtog sa restaurant no kanilang first date nung college pa sila. And na-miss daw niya yung ugali niya nung una siyang nakilala nitong si Lani. Yun nga, Lani, pagka mag-asawa na at nagsama na sa isang bubong, doon mo makikilala ang tunay na pagkatao niya. Pero bibitaw ka ba? Sana wag. Kasi always remember na ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi maaaring buwagin ng tao.